Ayan, good morning. Ngayon ay papakita ko po sa inyo ay kung paano gumawa ng necktie para sa female uniform or female school uniform in most public schools. Ayan. So, una, mayroon akong telang naka-ready na rectangular ang shape na I think around 5 inches wide and the length is around 9 inches or 8. So, medyo slide ko lang dun sa dulo ang guhit. Then, may diagonal na guhit sa pataas. Ayan. Kung nakikita nyo. So, nadoble yung guhit kasi kumilo yung una kong guhit. So, actually, hindi ko naman gagamitin lahat yung haba ni ng tela. So, pwede na ang mga 6 or 7 inches. Ayan. So, tatahian ko yan dyan sa kanto. At pagkatapos niyan ay makikita nyo kung anong itsura ng magiging output. Dalawa yung tatahiin ko na yan na necktie. Since dalawang pares yung uniform na ginawa ko, so para dalawa yung necktie niya. At kung mabasa man yung isa, ay may isa pa. Ayan. So, nakita nyo kung paano ko po tinahi. Ano po? Actually, sobra naman talaga yan, kaya aalisin ko siya. Ayan. So, as I said nga, siguro mga 6 inches ay enough. Sobrang haba naman kasi kung lalahatin ko yung habang yun. Ayan. Then, ikakat ko na yung sobra. So, magiging triangular na yung shape niya, pero mas malapad yung dulo. At saka hindi siya perfect triangle. Ayan. Then, babalik ta rin. Ayan. Make sure lang po na yung kanto na yun ay maganda ang pagkaka-shape or perfect triangle yung side na yun. Ayan. Pagkatapos balik ta rin, ayan, makikita nyo. Isa na siyang necktie. O, ayan. Makita nyo po, necktie na siya. Walang nagturo sa akin kung paano yung gawin. Inisip ko lang kasi nakikita ko naman yung itsura ng mga necktie nila. Ayan, ganun lang pala po yun. Makita nyo. Ayan, make sure ko na talagang maganda yung pagkaka-point sa dulo. Ayun. Ayan na. Ayun, necktie na po siya. Ganyan. O, hala. Patatakan na yan ang pangalan ng school. O, diba? Ganun lang, as simple as this. Ayan. So, may isa pa yan. Nagawa ako ng another one. Binuhi ko lang dyan yung ilaw sa part na yan kasi naisip ko medyo madilim yung video kasi pala patay yung aking ilaw. So, at this part ay gagawin ko naman yung another one. Ano po, ayan. O, dyan ka na muna, isa ka. Tabi ka na muna. Pinag-aaralan ko pa kung paano ko ilalagay ang kanyang tali. Actually, hindi tali talaga yung inilagay ko dyan. Ilalagay ko rather. Yan ay garter ang panlagay ko dyan. Para pagka hinubad ng bata, isasabit lang, hindi mawawala. Kasi kung tali, may possibility na malaglag. Kasi hindi pwedeng isabit pag nakalimutan iluhol. Ayan, guguhit uli ako. Ayan, sinukatan ko pa dyan. Half inch lang. Half inch sa dulo, sa taas. Half inch lang yan. Then, dun sa kabilang kanto ay ayan, dapat mababa lang siya. Guhit-guhit. Same kanina yung ginawa ko po, may diagonal na guhit pataas.
Walang nagturo sa akin. Bakit nga ba natutunan ko yan? Mahilig talaga kasi akong manahi. Inisip ko lang kung paano nagawa. Bahala kayo kung saan kayo gustong magsimulang tumahi. Pwedeng dyan, pwede naman doon sa baba. As long as na madali para sa inyo, kung saan kayo mas naaalwanan. I-make sure nyo lang na hindi masyadong pointed yung lagay nyo ng tahi dyan sa dulo. Kasi pangit yung pag masyadong tilos. Same process po, gugupitin yung excess na tela. Ayat, naubo na nga po. Ano ba yan? Napaubo pa ako. Excuse me po ha, sorry. Napaubo. Ayan, dalawa na yung natahi ko. After ko pong natahi yung dalawa, ay lalagyan ko naman sila ng aging sa dulo para hindi tatastas. Yan. Kung ilulupi ko kasi ay kakapalang lalo. So as much as possible ay aging na lang ang ilalagay ko. Ayan, may basket nga pala ako dyan sa ilalim kung saan dyan bumabagsak yung mga natabas na ritaso galing sa aging machine. Balik ulit ako sa aking big machine para lagyan ko na siya ng tali. Nagready na rin nga po pala ako dyan ng garter para ilalagay ko na lang. Madali lang siya gawin, as very simple. Ang kailangan na lang ay matatakan. Ayan. Yung laki ng garter po ay kung gaano kalaki yung liig ng collar o liig ng uniform. Para hindi siya mahahatak. Kasi kung ang garter na ilalagay ay mas maliit kaysa sa kwelyo or mas maikli kaysa sa kwelyo, syempre mahahatak yung tela. So dapat po magkasing laki yung or magkasing haba yung garter at saka yung collar para hindi magkakaroon ng kulubot yung kwelyo ng uniform kapag isunuot na ng bata. Yan. So bali dalawang garter din yung nakaredy ko po dyan. Dinugtong ko na siya muna bago ilagay. Okay. Ayan, ganyan yung sinasabi ko. May isa pa po dyan. Hahanapin ko pa saan ba napalagay. Ayan. After ko manahi, ayan, kinati na yung ulo. After ko manahi, ay pinapatay ko muna ang makina para tipid sa kuryente. Hindi ko malaman kung saan napalagay yung garter. Ayan, nakuha ko na rin pala. Andiyan sa may paa ko pala nalaglag. Ayan, tingnan nyo po. Bubuuin ko na muna yung garter. Gamit din syempre ang makina. Natutunan ko po yung paggawa ng ganyang garter ay nung ako ay nagtrabaho sa pabrika. Tinuruan ako ng aking amo o ng supervisor namin kung paano buuhin ang garter bago ikabit sa tela. Noon, ang alam ko lang po ay isinusuot muna, din sa kabubuuhin kapag ka naisuot na. Mas madali pala yung buo na muna yung garter bago pa buuhin yung lalagyan.
Kasi kasabay na siya sa pagbuo ng tela. Or nung part na lalagyan ng garter. Ayan. Medyo sinisiguro ko na magiging matibay po kasi tuwing isusuot, syempre mababanat dyan. Yan. Ganyan po. Ganyan ako magbuo ng tela. Pinagpatong ko yung dalawang dulo at saka ko siya nilagyan ng tahi or saka ko siya tinahian. Medyo mainit lang kahit na andito sa bukid kasi nga po talagang may kainitan. Kahit na nga ang dingding namin ay kawayan, ay naku, napakainit pa rin po. Ayan, ikakabit ko na. Siyempre, itinago ko dun sa loob yung pinagdugtungan. Nakatago siya sa loob ng necktie, dun sa dulo. Ayan. So, diyan ko mismo ipinatong po ang tahi sa kanyang ibabaw. Siyempre, para hindi halata. Ayan. Then, para hindi basta-basta maihila, inilak ko rin dyan. Kasi hindi naman talaga niya kailangang nababanat. Unlike sa shorts na bawal talaba ng sinulid or ng tahi ang garter. Diyan talagang ang serve niya ay maging tali lang. At syempre, kaya garter para kapag pinasok sa liig or sa ulo ay kasya. Ayan, dalawa na sila. Thank you for watching.